pala ang breakfast ko ngayon. Ayan. Good morning! Happy Monday, guys! And thank God, it's Monday! Ayan, mag-renew sana ako ng lisensya ko ngayon. Kaya lang holiday pala, nawala rin sa isip ko. Siguro ano na lang, Wednesday na lang siguro, bago mag-workout si Hans. Ayun, tawag ito, nagising ako kanina. Mga 2 na ako natulog kasi tinapos ko yung Muslim, ano? Nakalimutan ko yung Muslim something, yung palabas dati sa MMFF, pinalabas ko sa PBO. 2 AM na natapos, pero okay lang kasi nakatulog naman ako buong maghapon, kaya okay lang ako nagpuyat kapag. Hindi lang ako makatulog. Tapos tinapos ko lang kasi maganda yung story. Tapos kanina, ano oras ba ako nagising? Late na rin kasi pumasok si Heinz dahil iba yung schedule niya ngayon. Closing siya. So, anong oras ba? Like, 9? 9 nagising na ako. Tapos pag alis niya, bumangon na ako, nag-breakfast. Tapos ito, natay ko lang yung showtime. Wala masyadong magandang palabas ngayon. Ayun, kagabi pala nakakatuwa kasi si Heinz. Parang parang nag-usap daw sila ng friend. Kasi yung friend na rin, may anak na rin yun. Tapos sabi, pwede daw parang sorry guys sa work, pero mag-sex daw pag buntis. Pero sabi ni Heinz, ako parang ayoko kasi respect daw sa baby. Alam niyo yun, yung ganon. Tapos parang ayaw niya kasi nakikita niya yung pinagdadaanan ko. Parang ang sakit-sakit ng mga kasukasuan ko, masakit yung katawan ko. Sabi niya parang hindi naman daw totoo yung, hindi naman daw totoo yung sobrang kailangan ng lalaki yun. Kung da-divert mo naman daw yung attention mo, let yung pag-run niya, pag-workout, hindi yan naiisip yun. Kaya never din kami nag-try. Kasi, sabi rin niya, parang respect na kasi niya may baby sa loob. Sabi niya, ayoko naman na parang feeling niya masasaktan. Yung ganon, nakakatuwa. Sabi niya, basta lang daw, gusto niya, yun, workout lang daw, tsaka lagi siyang pagod sa work. Totoo naman, lagi talaga siyang pagod sa work kasi nag-aayos siya ng mga schedules, everyday, and kuunik-anik, dami niya inaasikaso. Kaya pagod din talaga pag uwi sa bahay. Pag sa bahay, minsan pag galing pa siyang work, maglilinis siya dito ng konti, maghuhugas. Pero ako, naghuhugas na ako ng plates pag kaya ko, para alam ko rin naman pagod siya. So, talagang rin kami, teamwork lang din. Sabi niya, iba na daw talaga ang pananaw sa buhay kapag magkakaanak na. Ang focus daw niya ngayon is sa aming dalawa ng baby, yung future namin. Sabi ko, huwag ka masyadong ma-pressure. Sabi ko, kasi andyan naman si God, baka naman mamaya, masyado ka na mag-focus, ma-pressure siya, na kailangan niya mag-provide din sa baby namin. Sabi ko, dahan-dahan lang, kasi syempre binigay to ni God, blessing to. So, He will provide, and hindi niya tayo pababayaan. Lagi ko na lang nire-remind sa kanya, kasi alam niyo yun, tsaka syempre, siya parang gusto niya rin ma-prove kila mama and kila daddy Dex na ayaw namin silang, abalahin. Hanggat kaya niyang mag-provide, ipoprovide niya. Ayaw niya yung parang kahit na sabi natin okay lang na mag-ask kila mama, pero sa kanya, lalaki kasi siya, parang okay naman na yung work niya, and alam mo yun, parang kaya naman talaga niya i-provide lahat. Ayaw lang daw niya dumating yung time na parang mga abala kami. Alam mo naman yung asawa ko, sobrang hindi naman sa magiging ma-pride, pero kasi isang anak lang daw ako, parang ayaw daw niya isipin nila daddy dad, sila mama na parang magsisisi ako. Yung mga ganun, minsan ganun siya, like self-pity siya. Parang sabi ko, ano ka ba? Hindi mo ba alam kung ano yung mga pinagdaanan mo, kung asan ka na ngayon, and kayang-kaya mo na talaga mag-provide pang family na talaga. So, wala ka dapat huwag ka na masyadong mag-self-pity. Kasi parang nape-pressure siya minsan na sabi ko, natural lang naman din na lahat na meron sila mama, or lahat ng kuanik-anik dyan. Isang anak lang ako wala naman akong kahati So, normal lang talaga na ganun sila mama sa akin, or gusto nila ibigay everything ng the best para sa akin. Kasi isa lang ako, sabi ko sa kanya. Lagi ko sinasabi yun. Pero sabi niya, basta, sabi niya, ayoko na parang
parang parang hindi kita kayang suportahan. Ganun sabi ko, alam mo naman ako, simple lang ako. Di naman ako masyadong materialistic na girl. Like, gusto ko ng ganito, pabili ako ng kailangan, signature na ganito, ganun. Hindi. Sabi ko kung ano lang meron yun lang. And focus ko na rin syempre yung future talaga namin and yung travel namin in the future. Yun lang talaga, yung mai-enjoy lang talaga namin yung pinagtatrabahuhan or kung ano man meron na blessings ni God sa amin. Yun lang, kontento na talaga ako. Kaya, wala lang, nakakatuwa. Tapos kahapon, sumasakit yung tiyan ko. Kagabi, sumasakit yung tiyan ko. Kasi alam mo, parang nag-grow nga inside yung baby mo. Parang may masakit-sakit. Pero normal lang daw yun. Ginawa niya, tumabi siya. Sabi niya, gusto ko dito na lang ako. Maglalagay ako ng unan sa gilid ng tiyan mo. Humiga siya. Sabi niya, dito na lang ako matutulog para katabi ko milibi. Super excited din siya. Nakakatuwa. Sobrang, alam niyo, wala akong masabi. Kaya sobrang priceless talaga yung mga nararamdaman ko ngayon. Kaya sobrang saya. Masaya. Nag-enjoy ako kahit na nahihirapan akong kumain. Pero naiisip ko na sacrifice and yung price nga na sinasabi sa akin ni Ate Ella na mag-focus ka dun sa price after nung pinagdadaanan mo. Kasi nga pag lumabas na napakasarap ng feeling as in. Kaya yun lang, nakakatuwa lang na alam mo yun. Na ganun yung asawa ko. Na kahit na nagsi-self-pity siya madalas. Siguro nga, ewan ko kasi parang minsan pag may bibigay sila mama, sabi niya, bakit hindi ko ba kayang bilhin sa'yo yun? Ba't hindi ko ba? Ay, ganun siya. Pero, siguro lang yun. Feeling niya lang minsan na hindi niya, kasi ako naman din, hindi naman din kasi ako palabili. Or kung minsan lang, kapag gusto ko lang or may kailangan lang, alam niyo yun. Kaya alam niyo naman sila mama, minsan, may dadalhin, may biglaan na lang dadalhin, or kung anik-anik, alam mo, nahihiya rin siya. Pero sabi ko, huwag ka mahiya, kasi anak ka na rin nila, alam mo yun. Tsaka isa nga lang ako, like kung ini-insist sa kanya na mag-isang anak lang ako, so normal lang talaga na yung mga gusto nilang ibigay and kaya nilang ibibigay talaga, diba? Ayun, wala lang, nakwento ko lang na naman, na-share ko lang. Ngayon, pipilitin kong hindi makatulog, kasi baka bukas, hindi ko alam kung matutuloy. Sa umaga, kailangan ko ng vitamin D. Kasi hindi na ako naaarawan. Hindi nga ako pinagpapawisan. Siguro ilang buwan na akong buntis. 1 month na? Yun, 1 month na. Hindi pa ako pinagpapawisan. Kaloka. Tapos bukas nga may lunch kami sa Sambuco Gym. Magpapareserve na ako later. So, ayun. Grabe. First time ko ngayong naramdaman. Morning sickness. Yung kinain ko, nilabas ko. Grabe talaga. Nakakainis. Alam mo yun. Ngayon, morning sickness naman. Dati parang masusuka-suka ka lang. Ngayon talagang nilabas ko. Kailangan ko bumili ng Gatorade. Naiinis ako sa gandang feeling talaga. Alam mo yun. Okay lang sa makit ng ulo ko. Wag lang magsusuka. Yung mga ganong feeling ba? Ayun. Sayang kinain ko. Hindi ko alam. Ay. Natakot tuloy akong kumain kasi baka ilabas ko lang din. Pero sana namaya okay na. Nag-candy ako Ayan no. Kasi nga grabe. Kainis. Nagpa-deliver ako ng hot fudge. Ewan ko, ba't gusto ko yung ice cream and fries. Pang merienda lang. Ayan guys, may nag-suggest din kasi na baka hindi siya kasya sa wrist ko. Although maliit naman kasi talaga yung wrist ko. As in, bihira ako mag-bracelet. Yung binigay lang sa akin ni Ate Cherry dati, yun yung nagagamit ko kasi na-adjust. Pero ito, ginawa ko na lang anklet. Ayan. So, ayan guys, nagano na ako, naligo na ako and gamit ko yung lip and cheek tint na bittersweet. Tapos, gamit ko yung HTG jewelries na necklace. Ayan. Magko-collect muna ako ng payments. Iniwan ko na yung water ko sa kotse kasi gusto ko na buko juice dito sa may flavor. Lalo na yun sa bote, so ito na lang bibilin ko. Basta malaki. Iniisip ko kung mag-ahalal guys ako kasi hindi ko siya maubos. Kaya tinitingin muna ako ng makakainan dito or pag wala talagang choice, pwede ko naman take out if ever, diba?
Ayan, parang wala masyadong tao sa Halal, guys. Kasi tapos na yung opening nila. Sana konti lang. Ito na lang ako. So, ito, humingi lang ako ng extra plate kasi baka hindi ko maubos. Okay, papa-take out. Ay, thank you. Thanks. Thank you so much. Hindi rin ako nakakain masyado kasi nasusuka ako. Hanap ako ng CR na wala masyadong tao. Dahil grabe talaga. So, yun na gustong-gusto ko siya dito na wala na. Ayoko na. Ayan, 8:30 pa lang ang konti na ng tao sa mall kasi bukas may pasok na sila. For sure kapon super daming tao dito. Bumalik ulit ako dito kasi naisip ko wala pa akong kinakain. Kasi ngayon sa biyahe pa lang. Sabi ko kailangan ko bumili ng food. So yung potato cheesy fiesta nila yung binili ko. Buti nakaabot pa ako sa Taco Bell. CR muna ako, tapos sa kotse na lang ako mag-stay. Then guys, pasensya na madilim. Dito na siya na magdadrive kasi ang sakit ng ulo ko na nasusuka. Wala akong masyadong kinain nga eh. As in wala. Gusto mo na ano? Hotdog sa 7-Eleven? Ayoko talaga, bawal din hotdog. Ayaw nga pala. Pumunta si Heinz muna sa 7-Eleven para pag sumuka ako, kailangan ko ng Gatorade. Ayan guys, bye na kami, nagsuka ako. Pero okay lang, kaya na. And inuubos ko na lang yung potato and binala ako ni Heinz ng Gatorade. At? And binala niya ako ng, wala ka siya may isip na binigyan sa akin, pero binigyan niya ako ng kisses. Favorite ko kasi ito. Ay, tama na sa Hey, hi guys! So, I'm home from work and I'm just so happy. Birthday na ang asawa ko bukas. Countdown begins. Halos di nagalaw ah. Diba? As in, 2 spoons lang yata. Basta, as in, parang hindi ko nakain. Binili mo lang ata to para sa akin eh. Hindi. Gusto ko So, talaga hindi. yan kanina. So, hindi talaga. Pero naisip nila, sabi ko sa'yo na lang. Grabe ka. Nalito ako bigla eh. Subo kita. Kasi sabi ko, baka binili ko lang yan para sa Try mo. Ayoko Para... Gusto ko talaga. Ako makita ko nga yung picture pa nga nakita ko sa Instagram. Parang ano na. Ang ganda daw ng anklet ko, sabi niya. Thank you so much, HTG Jewelries, sa aking anklet. Like ko lang susuotin. Lalo na kung naka-shorts ako. Para may accessories naman ako kahit pa paano. Siguro naman di maka-apekto to sa cord ng baby na. Anyway. Ayan, super cute talaga. At saka ang ganda niya kasi gold. Mahilig ako sa gold ever since. And ito, tatanggalin ko na pala. Ayun. Sige guys, sobrang gusto ko na magpahinga. Dali mo na, baka pumulupot sa baby yan. Oo nga, tanggalin ko na. Baka ilang oras na no? Baka masakal yung baby namin. Ayan, so good night guys. Thank you so much for watching. Bukas na lang, bukas mag-celebrate kami with Mama and Daddy Dag sa SM sa Sambuco G. Nagpa-reserve na ako. Ayun, good night and God bless. Maraming salamat sa love and support nyo. Hi sa mga bagong subscribers. Enjoy kayo sa aming simpleng buhay. So, good night!